Noong panahon ni Haring Ahab ng Israel, naghari ang kasamaan at pagano. Ang bayan ay sumasamba kay Baal, ang Diyos ng ulan at ani. Sa gitna ng kadilimang ito, lumitaw si Propeta Eliha, isang matatag na tagapagsalita ng Diyos. Pagpapahayag ng Diyos, isang araw humarap si Eliha kay Ahab at sinabi, "Dahil sa inyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang ulan na darating sa lupain." Sa kanyang propesya, naganap ang matinding tagtuyot. Sa panahong ito, itinaguyod ng Diyos si Elijah at pinangalagaan siya sa tabi ng isang sapa, kung saan ang mga uwak ay nagdala sa kanya ng pagkain, himalang pagkain para sa balo. Dahil sa tagtuyot, naglakbay si Elijah sa Zarephath, kung saan nakatagpo siya ng isang balo. Nang humingi siya ng tubig at tinapay, sinabi ng balo na wala na siyang pagkain kundi isang dakot ng harina at patak ng langis. Inutusan ni Eliha ang balo na gamitin ang natitira niyang harina at langis upang gumawa ng tinapay para sa kanya, at nangako na ang kanyang supply ay hindi mauubos hanggang sa matapos ang tagtuyot. Nangyari nga ito at ang supply ng pagkain ay nagpatuloy. Labanan sa bundok Carmel. Matapos ang ilang taon, ipinatawag ni Eliha ang mga tao sa bundok Carmel para sa isang malaking pagsubok. Tinawag niya ang mga propeta ni Baal at hinamon sila na ipakita ang kanilang Diyos sa pamamagitan ng apoy. Sila ay nanalangin at sumigaw buong araw, ngunit walang nangyari. Nang dumating ang gabi, nanalangin si Eliha sa Diyos at sa isang saglit, bumagsak ang apoy mula sa langit, tinupok ang handog at ang tubig sa paligid. Ang mga tao ay nagpasalamat sa tunay na Diyos at inalis ang mga propeta ni Baal, takot at pagtakas. Ngunit si Reyna Jezebel ay nagalit at ipinadala ang isang mensahe kay Elijah na nagsasabing papatayin siya. Sa takot, tumakas siya papuntang disyerto. Doon, sa ilalim ng isang puno ng juniper, nagdasal siyang mamatay. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel upang palakasin siya, nagbigay ng pagkain at inumin. Pag-akyat sa bundok Horeb, umalis si Eliha papuntang bundok Horeb, kung saan siya ay nakatagpo ng Diyos. Hindi siya natagpuan sa malalakas na hangin o sa mga lindol, kundi sa isang banayad na tinig. Doon, inisip niya ang kanyang misyon at muling pinatibay ng Diyos ang kanyang pagtawag. Inutusan siyang mag-anoint ng bagong hari at isang kahalili na si Elisha. Pag-akyat sa langit, sa huli si Eliha ay inakyat sa langit sa isang maitim na ulap, isang simbolo ng kanyang katapatan at ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kwento ni Eliha ay nagtuturo ng halaga ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok. Siya ay isang halimbawa ng tapang at katapatan sa Diyos na patuloy na nag-aanyaya sa atin na sumunod sa Kanya.